Kabanata 611. Inangat ni Maisie ang kanyang ulo. Sino yun? Si Madam Vanderbilt. Lumingon si Kennedy upang tumingin sa kanya at sumagot. Dumating siya at nagdulot sa amin ng maraming problema sa nakalipas na 3 taon. Bagamat naging sole jewelry ang Vanna Jewelry, isa pa rin ito sa mga asset ng Vanderbilt sa core nito. Akala nila patay ka na at pinilit niyang ipamana sa apo niya ang mga ari-arian ni Stephen. Tumawa si Maisie. Habang iniikot niya ang panulat sa kanyang kamay, sinabi niya, pagkalipas ng maraming taon, ang mga Vanderbilt mula sa Coralia ay hindi nagbago. Walang magawa si Kennedy, lalong silang lumalala. Hindi ito ang unang beses na pumunta sila dito at gumawa ng eksena. Nagpatawag pa sila ng pulis, pero walang magawa ang pulis. Kung tutusin, ikaw ang legal na tagapagmana ng mga ari-arian ni Stephen ayon sa kanyang kalooban. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin siya kay Maisie at sinabing, may gagawin ka ba? Dahan-daang tumayo si Maisie at sumagot, hindi pa ako magpapakita. Gusto kong makita kung ano ang gagawin nila this time. Si Madam Vanderbilt, Hector, at ilan sa mga Vanderbilt ay gumagawa ng eksena sa bulwagan. Hindi ito ang unang beses na pumunta sila dito kaya nasanay na ang mga staff sa hall. Pagagalitin sila ng masama kung may sasabihin sila sa kanila. Kung tatawagan nila ang mga pulis, gagawa sila ng eksena o kahit na magtatampo sa bulwagan. Gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya, kaya walang magawa sa kanila ang mga tauhan. Nang makita ni Madam Vanderbilt si Kennedy, sumimangot siya at malamig na tumikim. Maraming taon mong kinukuha ang aming mga ari-arian. Hindi mo ba naisip na oras na para ibalik mo ito sa amin? Mahinahong sagot ni Kennedy, sole jewelry man o Vanna Jewelry, kay Z iyon. Ang mga asset na ito ay hindi sa iyo. Galit na galit si Madam Vanderbilt. Patay na ang babaeng iyon. Hindi siya ang tagapagmana. Kung hindi siya nakialam noong una, si Hector na ang tagapagmana ng kumpanyang ito. Pinagmamasdan sila ni Maisie mula sa likod ng dingding, katabi niya si Seyday. Nakakross arms at sumili ang ngisi sa gilid ng labi niya nang marinig ang sinabi ni Madam Vanderbilt. Alam ni Kennedy na buhay si Maisie, kaya hindi siya nagalit nang marinig niya ang sinabi ni Madam Vanderbilt. Natawa siya at sumagot, Z is your granddaughter, and Stephen is your son. 3 taon nang patay ang apo mo at anak mo, pero hindi ka man lang nagluksa para sa kanila, kundi naiisip mo lang na kunin ang mga ari-arian ng anak mo. Matanda ka na, hindi mo ba naisip na oras na para gumawa ka ng mabuti? Itinuturo ng mga manunood ang kanilang mga daliri kay Madam Vanderbilt, na tinutuya siya dahil sa kanyang kalupitan. Pamilya sila. Gayunpaman, hindi lamang siya nagluksa para sa kanyang namatay na anak at apo, ngunit gusto pa niyang kunin ang mga ari-arian ng kanyang anak. Hindi ba iyon katawa-tawa? Namumula sa galit ang mukha ni Madam Vanderbilt. Mas pinili niya ang babaeng iyon kaysa sa akin. Nanay niya ako. Ako ang nagluwal sa kanya at ako ang nagpalaki sa kanya, kaya syempre, ang kanyang mga ari-arian ay sa akin. Ang isang staff member ay hindi na nakatiis na manood at sumagot ng, "You're just morally blackmailing us, madam." Tama iyan. Namatay si Mr. Vanderbilt 3 taon na ang nakararaan, ngunit sinasamantala mo pa rin siya. Hindi mo ba alam na dapat kang magpakita ng respeto sa namatayan? Shut up, you bitches. Nobody wants to hear your opinion, sigaw ni Madam Vanderbilt sa kanila. Pumunta pa siya sa harap at tinulak ang isa sa kanila. Tinulak siya pabalik ng isang babaeng empleyado. Nawalan siya ng balanse at muntik nang mahulog sa sahig. Sa kabutihang palad, nahawakan siya ng ilang Vanderbilt sa takdang oras at napigilan siyang mahulog sa sahig. Naglabas ng bat si Hector. Mula kanyang bag at sumigaw, "How dare you push my grandma? Do you have a death wish?" Nang itinaas niya ang baseball bat ng mataas sa hangin, isang figure ang dumaan, hinawakan ang kanyang braso, at inihagis siya sa sahig. Kinuha ni Seyday ang baseball bat at nilero sa kamay niya. Tiningnan niya sila ng walang ekspresyon at sinabing, "Sabi ni Miss Alice kung gusto niyo gumawa ng eksena dito, sige. Matagal na akong walang napapatay." Nabasag niya ang kanyang mga buko, naglalabas ng mga tunog ng pagklik sa hangin. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pananabik, at siya ay parang isang uhaw sa dugo na hayop. Namutla sa takot ang mukha ni Madam Vanderbilt at ng kanyang barkada. Lahat sila ay umatras at sinabing, ano ang gusto mo sa amin? Kabanata 612. Sinabi sa akin ni MS Alice na bigyan kayo ng magandang pambubugbog dahil sa tingin niya ay inaabangan ninyo ito.
At saka, nakulong na ang apo mo dati kaya sanay na siya na mabugbog, kaya magiging magandang punching bag siya para sa akin para maasa ko pa aking kakayahan. Natakot si Hector at nagtago sa likod ni Madam Vanderbilt. Lola, gusto niya akong bugbugin. Let's go. Hindi natin dapat sayangin ang oras natin sa mga barbarong ito. Dahil alam nang nasa likod ni Seyday ang tungkol sa pagkakakulong ng kanyang apo, masasabi ni Madam Vanderbilt na ang babaeng nasa harap niya ay hindi isang taong maaari nilang guluhin. Pumalik si Maisie sa kanyang opisina at nagtanong tungkol sa lahat ng nangyari sa mga Vanderbilt sa Coralia sa nakalipas na 3 taon. Lumalabas na ang mga Vanderbilt ay nagdurusa mula sa pagbagsak ng kita sa nakalipas na 3 taon. Hindi nila mapanatili ang operasyon ng kanilang hot spring hotel, kaya ibinenta nila ito sa iba sa halagang $150,000. Ang halagang ito ay hindi sapat para gastusin ng mga Vanderbilt, lalo na sa nakalipas na 3 taon, si Yorick ay nahilig sa pagsusugal at may utang ng ilang libong dolyar sa mga loan shark. Hindi man lang siya naglakas loob na umuwi. Nang dumating ang mga loan shark na iyon upang mangolekta ng utang, pinagbantaan sila ni Madam Vanderbilt na papatayin. Takot na masangkot sa gulo ang mga iyon kaya hindi na nila nilapitan si Madam Vanderbilt. Akala ko ba kailangan ni Hector na magsilbi ng 5 taon sa bilangguan? Tanong ni Maisie. Umiling si Kennedy, sumagot si Kennedy, ginamit ni Madam Vanderbilt ang kalahati ng perang nakuha niya mula sa pagbebenta ng Hot Spring Hotel para pandohan ang demanda ng kanyang apo. Sinabi ni Hector sa hukom na hindi niya ito ginawa sa kanyang sariling kalooban. Naging state witness pa nga siya at itinuro ang napakaraming tao. Sa huli, siya ay sinintensyahan ng 2 taon at 6 na buwang pagkakulong, at siya ay pinalaya noong katapusan ng Hunyo ngayong taon. Ipinikit ni Maisie ang kanyang mga mata. Siya ang nagulat kay Hector ng drug trafficking noon, pagkatapos malaman na siya ay nakikipag-ugnayan sa droga mula noong siya ay 18. Kaya naman, sa halip na pilitin, ginawa niya ito sa kanyang sariling kusa. Akala niya ay magbabagong buhay na ito at magiging mabuting tao pagkatapos magsilbi ng ilang taon sa bilangguan, ngunit ngayon ay tila mali siya, hindi niya natutunan ang kanyang leksyon at siya pa rin ang taong dati niyang kasama. Sa madaling salita, si Madam Vanderbilt ang pangunahing salarin na ginawa ni Hector sa ganitong paraan. Siya ay nagmamahal sa kanya ng sobra. Sa tingin ko hindi sila ganon kadali susuko. Sigurado akong babalik sila ulit, nag-aalalang sabi ni Kennedy. Siyempre, hindi siya susuko para sa kanyang apo, sabi ni Maisie. Bigla siyang may naisip at tinawagan si Quincy. Pumunta si Quincy sa corridor para sagutin ang tawag. May maitutulong ba ako sa iyo, Miss Vanderbilt? Nakangiting sinabi ni Maisie, gusto kong tulungan mo akong malaman kung nasaan si Yorick Vanderbilt. Maaari mo bang ipaalam sa akin ang tungkol dito sa lalong madaling panahon? Natigilan si Quincy. Yorick, oo. Huwag mong sabihin kay Nolan ang tungkol dito. Ayokong mag-alala sa akin ang lalaking may amnesia. Pagkababa ni Quincy ng tawag, nagulat siya kay Nolan, na nakatayo sa likuran niya. Tumingin siya sa kanya at nag-aalangan na nagtanong, Mr. Goldman. Kanina ka pa dyan. Walang ekspresyong tumingin sa kanya si Nolan. Sa kalaunan ay bumigay si Quincy sa kanyang malamig at matigas na tingin at sinabing, ito ay isang tawag mula kay Miss Vanderbilt. Sa gabi, dumating si Nolan para sunduin si Maisie sa kanyang kumpanya. Pagsakay niya sa sasakyan, naramdaman niyang galit si Nolan. Lumapit ito sa kanya at ngumiti. Sino ang nangasar sa aming Mr. Goldman? Umiwas ng tingin si Nolan at tumingin sa labas ng bintana. Pagkatapos, sumagot siya sa mapang asar na boses, nagagalit ako sa sarili ko. Hinawakan ni Maisie ang kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at ibinaling ang kanyang mukha para tingnan siya. Bakit ka nagagalit sa sarili mo? Isang bakas ng emosyon ang lumitaw sa kaibuturan ng mga mata ni Nolan nang sabihin niya, wala akong maalala sa nakaraan, pati na ang nangyari sa iyong pamilya. Sinulyapan ni Maisie si Quincy. Pakiramdam ni Quincy ay umiiyak ngunit walang luha. Hindi mo ako masisisi dito, Miss Vanderbilt. Narinig ni Mr. Goldman ang pag-uusap namin, at pinilit niyang sabihin ko sa kanya ang lahat, kaya wala akong choice kundi ibenta ka. Kabanata 613. Dahil ba nawalan ako ng alaala? Ibinuka ni Nolan ang kanyang mga labi at sinabi, na mukhang nakakaawa na parang isang maliit na bata na iniwan ng kanyang mga magulang, kaya ba hindi mo na ako kailangan? Tumawa si Maisie at yamakap sa kanyang mga bisig. Tinaikit niya ang labi niya sa tenga nito at sinabing, sino ba ang nagsabi sa iyo na hindi na kita kailangan? Kailangan ko ang puso mo. Gusto ko ang iyong katawan.
Gusto kong maging akin ang bawat pulgada mo. Napatingin sa kanya si Nolan. Ang kanyang ngiti ay kaakit-akit. Laging kinikiliti ang kanyang puso, at ang bawat selula sa kanyang katawan ay sumisigaw sa kanya para mapalapit sa kanya. Hinalikan niya ito sa noo at seryosong sinabing uwi na muna tayo, at sayo na ako. Lumalalim na ang gabi. Ang ilaw sa bedside table ay nagbigay ng mainit na dilaw na liwanag sa ilalim nito. Naliwanagan ng liwanag ang kalahati ng mukha ni Nolan habang sinusuklay niya ng daliri ang buhok ni Maisie. Tumalikod si Maisie at ibinaon ang sarili sa dibdib nito. Tapos sabi niya, Nolan, may gusto akong hiramin sa iyo. Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo at nagtanong, sino ang gusto mong hiramin? Si Quincy, sagot ni Maisie habang inangat ang ulo para salubungin ang malalim nitong titig. May ngiti sa kanyang mga mata habang idinagdag, naniniwala ka sa kanya, tama. Gumisi siya at ibinaba ang ulo para halikan siya sa noo. Sige, habang gumuguhit ng mga bilog sa kanyang dibdib gamit ang kanyang daliri, sinabi ni Maisie, iiwan ko si Seyday sa iyo. Bahagyang kumunat ang noo ni Nolan at hinawakan ang kamay niya, pinigilan siya sa pagguhit ng mga bilog sa kanyang dibdib. Bakit mo ipapaubaya sa akin si Seyday? Napaungol si Maisie at sinabing, paano kung may babaeng may masamang intensyon na lalapit sa iyo kapag wala si Quincy sa tabi mo? Magiging magaan lang ang loob ko kapag nasa tabi mo si Seyday. Huminga ng malalim si Nolan. Sige, kahit anong sabihin mo, pero, isang pahiwatig ng malademonyong ngiti ang bumungad sa kanyang mga mata, at pinatay niya ang ilaw sa bedside table. Hinalikan siya nito at ipinahid ang magaspang na palad sa kanyang silk nightgown. Oras na para matulog tayo. Nakuha ni Maisie ang address ni Yunik mula kay Quincy. Malaki ang utang ni Yorick sa mga loan shark, kaya iniwan niya ang Coralla. Siya ngayon ay nagtatago sa isang baybaying bayan sa labas ng mga suburb ng Baseburg. Hindi alam ni Quincy kung ano ang gagawin ni Maisie, kaya nagtanong siya, Miss Vanderbilt, bakit gusto mong malaman kung nasaan si Yorick? Pagtingin sa address sa papel, tumawa si Maisie. Hindi lang gusto kong malaman kung nasaan siya, kundi tutulungan ko rin siyang makabayad sa mga utang niya. Bibigyan ko rin siya ng pera at ipapaalam kay Madam Vanderbilt na may pera si Yorick. Natigilan si Quincy. Tumingin siya kay Maisie at sinabing, Iso gusto mong mag-away sila. Matapos ibenta ang Hot Spring Hotel. Mas gugustuhin ni Madam Vanderbilt na gamitin ang pera para pandohan ang demanda ng kanyang apo kaysa tulungan ang kanyang anak na bayaran ang utang nito. Wala siyang pakialam kung patay o buhay pa si Yorick. Sa nakalipas na 3 taon, sinubukan niyang makuha ang mga ari-arian ni Stephen. Kung hindi pa binili ni Larissa ang bahay, lilipat na sana si Madam Vanderbilt kasama ang kanyang apo. Kung malaman ni Madam Vanderbilt na may tumulong kay Yorick na magbayad ng utang at binigyan pa siya ng pera, sigurado si Maisie na babalik siya sa kanyang anak. Sa oras na iyon, magiging abala sila sa pakikipaglaban sa isa't isa, at wala nang panahon si Madam Vanderbilt na pakialam ang soul jewelry. Pumunta si Maisie sa bangko at nag-withdraw ng pera. Si Quincy ay may kasamang ilang bodyguard nang dumating sila sa Coralla upang maging ligtas. Ang tirahan ng mga may utang kay Yorick ay matatagpuan sa isang napakalumang gusali ng opisina. Ang gusali ay nilagyan ng mga patalastas para sa mga pautang. Dahil sila ay mga loan shark at hindi tapat na kumain ng kanilang pera, itinago nila ang kanilang negosyo. Pagpasok ng mga bodyguard sa opisina, may 5 lalaking umiinom ng beer at naglalaro ng poker sa loob. Namutla ang mukha nila nang makitang may hawak na baril ang mga bodyguard. Lahat sila ay itinaas ang kanilang mga kamay sa hangin at naglupusay sa ilalim ng mesa. Natatakot na tanong ng isa sa kanila, Sino kayo? Hawak ang isang silver na briefcase sa kanyang kamay, lumabas si Maisie mula sa likod ng mga bodyguard kasama si Quincy. Kabanata 614. Tila sa kanila, ang grupo ng mga tao sa harap nila ay hindi dumating na may mabuting hangarin. Gayunpaman, hindi maalala ng mga loan shark kung ano ang kanilang ginawa na ikinagalit ng mga taong ito. Umupo si Maisie sa sopa at nagtanong, magkano ang utang ni Yorick sa inyo? Natigilan ang grupo ng mga tao. Alam nila kung sino si Yorick, pero hindi nila inaasahan na siya pala ang dahilan kung bakit nandito si Maisie at ang kasama nito. Lahat sila ay nagtataka kung kailan may taga-high society si Yorick bilang supporter niya. May suot na nakakainggit ng ngiti sa kanyang mukha, sinabi ng isang lalaki, mga $70,000. Inilagay ni Maisie ang pilak na portfolio sa mesa, at si Quincy ay nagpatuloy sa pagbukas ng portfolio. Ang portfolio ay puno ng mga tala,
at tila sa kanila ay may mga $150,000 sa loob nito. Walang ekspresyong sinabi ni Maisie, babayaran ko ang utang niya. Mayroong $150,000 dito. Ibigay mo sa akin ang kontrata sa utang ni Yorick. Pumunta ang isang lalaki sa desk para hanapin ang kontrata sa utang ni Yorick. Nang matagpuan niya ito ay iniabot niya ito kay Maisie gamit ang dalawang kamay. Kinuha ni Maisie ang kontrata at sinulyapan ito. Pagkatapos noon, pinunit niya ang kontrata sa harap nila at itinapon ang mga piraso ng papel sa sahig. Tinapik niya ang kanyang kamay at sinabing may ngiti na naglalaro sa gilid ng kanyang mga labi, ngayong nabayaran ko na ang utang ni Yorick, siya. Huwag kang mag-alala, nagmamadaling sagot ng lalaki na may ngiti sa kanyang labi, dahil wala ng utang sa amin si Yorick, ipinapangako namin na hindi na namin siya guguluhing muli o ang kanyang pamilya. Nakangiting ibinaba ni Maisie ang tingin at dahan-daang tumayo. At saka, tulungan mo akong ipaalam sa kanyang ina na nabayaran na ang kanyang utang. Sure. Gagawin namin. Hindi lamang nila na ibalik ang kanilang pera, ngunit doble rin ang halaga ng utang sa kanila ni Yorick. Kaya naman, hindi sinasabi na handa silang maglakbay para sa kanya. Talagang napakahusay nila. Pagamat pinalitan ni Yorick ang kanyang numero ng telepono upang makatakas sa utang, alam nila ang numero ng telepono ni Madam Vanderbilt. Tinawagan nila si Madam Vanderbilt at sinabing may nagbayad ng utang para kay Yorick. Sinabi rin nila sa kanya na nakahanap na ang kanyang anak na susuporta sa kanya. Differential ang tono nila. Hindi sila naging malupit at nagbabanta, tulad noong sinubukan nilang kolektahin ang utang mula sa kanya. Natigilan si Madam Vanderbilt nang marinig iyon. Hindi siya makapaniwala na nakahanap na ang anak niya ng tutulong dito sa pagbabayad ng utang. Ang bastardong yun. Nakahanap na siya ng susuporta sa kanya, pero hindi niya sinabi sa akin ang tungkol dito. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, puno ng galit ang mukha ni Madam Vanderbilt. Lumapit si Hector sa kanya at tinanong, Lola, nabayaran ba ng tatay ko ang lahat ng utang niya? Oo, nakahanap na siya ng tutulong sa kanya sa pagbabayad ng lahat ng utang niya, pero wala siyang sinabi sa atin tungkol dito. Tinataya ko na enjoy siya sa buhay niya ngayon sa lahat ng pera niya. Wala siyang pakialam kung patay ka o buhay ka. Wala na siyang gaanong pera matapos gamitin ang pera mula sa pagbebenta ng kanilang hot spring hotel para pandohan ang demanda ni Hector. Sapat na para sa kanila na maglagay ng pagkain sa mesa, ngunit gusto nila ng higit pa. Hindi lang iyon, kailangan pang bumili ng bahay, kotse, at magpakasal ang apo niya. Noong una, inakala niyang makakalipat na siya sa mansyon ng Vanderbilt dahil patay na sina Maisie at Stephen, ngunit hindi niya inaasahan na may ibang nakabili ng mansyon. Pagkatapos ay gusto niyang pilitin si Kennedy na ibigay ang soul jewelry sa kanyang apo, ngunit labis na ikinalungkot niya, hindi siya nito pinansin. Nang may sasabihin pa sana si Hector, nakatanggap siya ng text, kumikinang ang mga mata niya, Lola, alam ko kung nasaan ang tatay ko. Tara na at hanapin natin siya ngayon. Ipinadala ni Quincy ang mensahe, kaya bumalik siya sa kotse at nagulat, Miss Vanderbilt, pinadala ko na ang text message kay Hector. I guess hahanapin nila si Yorick. Habang naka-cross arms, tumingin si Maisie sa labas sa bintana at sinabing, dapat ay natanggap na ni Yorick ang pera ngayon pa lang. Na-curious siya kung ano ang gagawin niyang kapag nalaman niyang may $150,000 siya sa kanyang bank account at nang matagpuan siya ni Madam Vanderbilt. Kabanata 615. Sa isang paupahang bahay sa kahabaan ng baybaying bayan. Magulo ang bahay. Nagkalat sa mesa ang mga fast food box mula noong nakaraang araw. Ang panahon ay hindi na kasing init noong tag-araw, at ang klima sa mga lugar sa baybayin ay mahalumigmig at malamig sa gabi, kaya walang kahit isang langaw na umaaligid sa paligid. Lumiwanag ang telepono sa mesa sa tabi ng kama, at kinuha ito ni Young para tingnan. Ang ashtray ay puno ng upos ng sigarilyo hanggang sa labi tingnan ito. Nagkaroon siya ng masamang hangover, at bigla siyang natauhan pagkatapos na may makita sa kanyang telepono. Umupo siya at tinitigan ng dagdag na $150,000 sa kanyang account. Nanginginig ang kamay ni Young na nakahawak sa phone niya. Pinunasan niya ang mga mata niya at muling tumingin dito. Ang sobrang $150,000 ay nandoon pa rin sa kanyang account. Nag-login siya sa kanyang bank account at nalaman na nailipat ang pera mga isang oras na ang nakalipas. Nawala sa ulirat si York nang marinig niyang may kumakatok sa pinto. Isinuot niya ang kanyang pantalon at binuksan ang pinto. Itinulak ni Madam Vanderbilt ang pinto at nagpumilit na pumasok sa bahay. Ha, dito ka pala nagtatago.
Nanay, paano ka nakarating dito? Lumungkot ang mukha ni Young nang makita si Madam Vanderbilt. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang anak na naglalakad papasok sa kanyang bahay na may dalang malita. Pagkatapos tingnan ang paligid ng bahay, naiinis na tanong ni Hector, "Tay, wala ka na bang pera? Bakit ka nananatili sa ganitong lugar? Anong ibig mong sabihin?" Natarante si Yorick. Bago pa siya makapagsalita, dinuro siya ni Madam Vanderbilt at pinagalitan, "Ikaw na walang pusong bastardo. Gusto mong magsinungaling sa akin. Tumawag sa akin ang mga loan shark na iyon at sinabi sa akin na may nagbayad ng utang para sa iyo, tapos ngayon sinasabi mo pa na wala kang pera." Natigilan si Yorick. Akala niya nananaginip siya. May tumulong sa akin para bayaran ang utang ko. Pagkatapos, naisip niya ang dagdag na $150,000 sa kanyang bank account. Sino ang nagbigay sa kanya ng pera? At sino ang nagbayad ng utang niya? Gayunpaman, hindi niya sinabi kay Madam Vanderbilt ang tungkol sa dagdag na pera sa kanyang bank account. Total, kilalang kilala niya ang kanyang ina, at alam na alam niya kung ano ang gagawin nito kapag nalaman nitong may pera siya. Pumunta siya sa mesa at nagsimulang maglinis ng mga basura. Habang itinatapon niya ang mga ito sa basurahan, sinabi niya, "Wala akong pera, at hindi ko alam kung sino ang tumulong sa akin na mabayaran ang utang ko." "Huwag ka nang magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling." Tinapon ni Yorick ang basurahan sa sahig. Tumayo siya at tumingin sa kanyang ina. "Pera lang ba ang iniisip mo? Paano naman ako? Noong hinahabol ako ng mga loan shark na iyon, tinulungan mo ba ako? Kasalanan mo yan. Kung tutuusin, ikaw ang nalulong sa sugal." Seryosong sagot ni Madam Vanderbilt. Tumawa si Yorick at sinabing, "Ako ang walang pagod na nagtrabaho para mapanatiling tumatakbo ang Hot Spring Hotel. Ikaw ang gustong magbenta nito. Pagkatapos mong ibenta ang hotel, gumastos ka lang ng $23,000 para pandohan ang demanda ni Hector. Magpapasalamat ako kung bibigyan mo ako ng $60,000 para mabayaran ang aking mga utang. Ang inalagaan mo lang ay ang iyong sarili at ang iyong apo. Wala kang pakialam kay Stephen o sa akin. Pagkaraang mamatay si Stephen, hindi mo man lang siya ipinagluksa, kundi umabot ka pa sa pagsisikap na kunin ang kanyang mga ari-arian para sa iyong sarili. Nakakalungkot talaga magkaroon ng isang nanay na katulad mo." Ang kanyang mga salita ay ikinagalit ni Madam Vanderbilt, "I have never cared about you. Nang imbestigahan ang hotel para sa money laundering, ako ang naglibot at humingi ng tulong. Kung hindi, sa palagay mo ay makakalabas ka sa kulungan ng ganoon kaga. Isa pa, malibang magmalasakit ako kay Heki. Anak mo siya. Oo, nahuli ako noon, pero hindi dahil sa iyo kaya nila ako pinakawalan. Dahil iyon kina Maisie at Mr. Goldman." Natigilan si Madam Vanderbilt. Kumuha si Yorick ng sigarilyo sa pakete sa mesa at humiga. Sinindihan niya ito, huminahon, at sinabing, "Kung hindi natin sinubukang kunin ang van kay Stephen, hindi sana iniimbestigahan ng pulis ang hotel natin, at hindi na natin ito kinailangan pang isara. Kasalanan mo ang lahat." Matagal niyang hinayla ang sigarilyo. Habang iniisip niya iyon, lalo siyang nagsisisi. Kung hindi niya sinubukang kunin ang van kay Stephen, hindi siya maiimpluwensyahan ni Leila, at hindi sana namatay si Yanes. Hindi sana magsasara ang Hot Spring Hotel, at hindi niya tatahakin ang landas ng pagsusugal para sa pera. Kabanata 616. Hindi namuhay si Yorick ng buhay ng isang tao matapos magtago sa loob ng maraming taon. Dati siya ay isang napakatalino na tao ngunit ngayon ay namumuhay sa isang mahirap buhay. Namiss niya ang mga araw na siya ay isang matagumpay at prestihiyosong tao, at pagsisisihan niya ito sa hindi mabilang na mga gabi. Ngunit ito ay walang silbi upang makaramdam ng panghihinayang tungkol sa anumang bagay ngayon. Naisip niya na ang lahat ng nangyari sa kanya ay bunga ng walang sawang kasakiman ng kanyang ina. "Tay, bakit mo pinapagalitan si Lola? Halatang hindi ito kasalanan ni Lola. Wala sa mga ito ang mangyayari kung si Tia Stephen ay ibinigay sa akin ang van sa halip na kay Maisie." Nang marinig ni Yorick na nakikipaglaban si Hector para kay Madam Vanderbilt, sinaman niya ito ng tingin at ngumuso. "Kung alam ko lang noon na ang bastardo na ito ay magiging isang taong walang kwenta at nakakaawa, sinakal ko na siya nang ipinanganak siya." Pinakalma ni Madam Vanderbilt ang emosyon ng apo at sinabi kay Yorick, "Anak, ang nangyari, ay nangyari na. Ikaw na lang at si Heki ang natitira kong kamag-anak. Paano mo naaatim na wala kang pakialam sa iyong ina at anak? Kung pera ang gusto mo, wala ako." Diretsyong pinabulaanan ni Yorick ang intensyon ni Madam Vanderbilt.
25 years old na si Hector this year. Hindi ba dapat naghahanap na siya ng trabaho? Ano ba ang alam ng pinakamamahal mong apo na ito na pinagtutuunan mo ng pansin sa edad na ito? Kapag masyado ka ng matanda para tulungan siya, magagawa lang niyang maging isang taong walang alam. Tapos ngayon dapat ba siyang bumalik sa akin at umasa sa akin? Not to mention na balang araw tatanda din ako. Ilang taon pa kaya siya aasa sa akin? Hindi nasisiyahan si Madam Vanderbilt. Paano makakapagtrabaho si Heki? Nakatadhana siyang maging amo. Dahil ikaw ang nag-spoil sa kanya, maaari mong itago siya sa iyong sarili. Pinatay ni Yorick ang upos ng sigarilyo sa ashtray at bumangon. Pwede ka nang umalis, huwag mo na akong guluhin muli. Anong pinagsasasabi mo? Paanong wala kang pakialam sa sarili mong anak? Umungon si Yorick sa kanya, wala akong sapat na kakayahan para alagaan siya, kaya umalis ka na dito. Halatang natigilan sina Madam Vanderbilt at Hector. Namumula ang mga mata ni Yorick dahil sa kanyang galit, kaya hindi na sila naglakas loob na magsalita pa. Tumayo siya. Heke, alis na tayo. Pagkaalis nila, sinara ni Yorick ang pinto, sumandal sa pinto, at unti-unting dumulas sa sahig. Ang aking anak na lalaki ay naging spoiled sa kanyang lola at naging isang makasarili, walang layunin, at walang silbi na may sapat na gulang na brat na ang alam lamang ay kumain at walang ginagawa sa buong araw. Isa pa, ang naiisip lang niya ay ang maging boss ng isang kumpanya. Kaya ano pa ang magagawa? Umasa sa kanya. Kung ganoon, mas gusto kong walang anak. Wala akong balak pagbayaran ang mga kahihinatnan na iniwan ng kanyang lola na nagdududa ngayon pa. Nang makaalis sina Madam Vanderbilt at Hector, lumabas ang bodyguard na nagtatago sa anino na may suot na Bluetooth headset at tinanggal ang miniature camera na inilagay niya sa bintana. Ibinroadcast ni Quincy ang buong recording sa pamamagitan ng loudspeaker, at naroon din si Maisie para makinig sa nilalaman ng kanilang argumento. Sinimulan lamang ni Tio Yorick na pagsisihan ang kanyang mga aksyon noong siya ay nasa kawalan ng pag-asa, at ang lahat ng ginagawa niya ay ilagay ang lahat ng sisihin sa kanyang ina. Para naman kay Madam Vanderbilt, sobrang na-spoiled niya si Hector kaya nagawa niyang gawing isang walang utak at makasariling bastardo. Gayunpaman, tumatanda na siya sa pagdaan ng mga araw, at wala na siyang gaanong oras para mabuhay. At ang susunod niyang plano para sa kanyang walang kwentang apo ay ang iwan siya sa kanyang ama upang patuloy siyang mabuhay sa kanyang ama na parang parasito. Natural lang na tumanggi si Yorick na tanggapin ang kaayusan na ito. Gayunpaman, dapat hawak ni Yorick ang kalahati ng responsibilidad pagdating sa mga dahilan kung bakit lumaki si Hector sa ganoong edad. Hindi niya itinuwid ang pagiging mapagmahal ni Madam Vanderbilt sa kanyang apo at pinahintulutan niya itong layawin at spoil ito. Nabigo rin siyang mapag-aral ng maayos ang kanyang anak. Sa pangkalahatan, siya ay isang kabiguan bilang isang ama. Kung hindi naisip ni Yorick na makipagsanib puwersa sa iba para pilitin si Dad na ilipat ang kumpanya niya kay Hector, baka makiramay ako sa kanya sa mismong sandaling ito. Tinanong siya ni Quincy, ano ang susunod? Parang walang pakialam ang tono ni Maisie. Maglagay ng isang tao na lihim na magbabantay kay Yorick at tingnan kung ano ang gagawin niya sa $150,000. Sa Black Gold Group, sa Departamento ng Administrasyon. Pumunta si Maisie sa front desk. Nakasuot siya ng napaka-inosente at magaan na makeup at sadyang inilagay ang kanyang bagong Louis Vuitton handbag sa counter. Nandito ba si Noel? Tumingin sa kanya ang receptionist ng departamento at alam niyang anak siya ng mga hanigan. Ikinalulungkot ko, ngunit si Mr. Goldman ay naglabas ng isang utos, na nagsasabing hindi siya makikipagkita sa sinuman ngayon. Kabanata 617. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Maisie. Sabihin mo kay Noel na nandito ako para makita siya. Pinapanatili ng receptionist ang kanyang kalma at profesional na ngiti. Miss Hannigan, mangyaring huwag mo kaming pahirapan. Sinusunod lang namin ang utos na ibinigay sa amin ni Mr. Goldman maliban kung matatawagan mo ng personal si Mr. Goldman. Lumamlam ang ekspresyon ni Maisie, at dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone ngunit hindi nag-dial ng kahit anong numero. Pagkatapos ng lahat, wala siyang numero ni Mr. Goldman. Pinili niyang makipagkita sa akin noong huling beses na narito ako para yayain siyang maghapunan, kaya bakit niya tinatanggihan ang kahilingan kong makipagkita sa pagkakataong ito? Sa pagkakataong iyon, lumabas si Nolan sa elevator, ngunit ang katabi niyang naglalakad ay hindi si Quincy kundi isang dalagang maikli ang buhok. Ang babae ay hindi nakasuot ng formal na kasuotan ngunit nakasuot ng casual at neutral na pananamit, at mukhang kasing gwapo ng isang tunay na lalaki. Noel,
Nang makita si Nolan, dir-diretsyong tumakbo si Maisie palapit sa kanya, at ang 3 pulgadang taas na takong sa ilalim ng kanyang mga paa ay kusa nang naputol habang sumusulpot sa direksyon ni Nolan. Sa kasamaang palad, hindi siya nahulog sa mga bisig na inaasahan niyang mapunta dahil may ibang humawak sa kanyang mga balikat at nagawang patatagin ang kanyang hindi balanseng katawan. Nagulat siya nang ibaling niya ang tingin kay Seiday, na walang ekspresyong nakahawak sa kanya, at may bakas ng galit sa kanyang mga mata. Ikaw, bitawan mo ako. Walang pagdadalawang isip na binitawan siya ni Seiday, at agad na nahiyang bumagsak si Maisie sa paanan ni Nolan. Tumayo si Maisie at malapit nang magwala. Nang makita rin niya si Nolan na walang pakialam na nakatayo sa harapan niya, nakaramdam siya ng hinanakit. Noel, binubuli lang ako ng babaeng ito. Tignan mo ta, sobrang sakit. Pagkasabi nito, iniunat niya ang kanyang kamay at ipinakita sa kanya ang maliit na laceration na matatagpuan sa kanyang palad na may nakakaawang ekspresyon. Gayunpaman, hindi man lang sinilip ni Nolan ang sugat. Malamig at walang pakialam pa rin ang mga mata niyang madilim. Masakit ba? Naisip ni Maisie na nag-aalala ito sa kanya at tumango. Oo, sobrang sakit. Mabuti kung ganoon. Napatulala si Maisie, at bumilis ang tibok ng puso niya nang masalubong niya ang walang pakialam na tingin ni Nolan. Noel, malamig na pinutol ni Nolan, Miss Hannigan, hindi ako tanga. Oras na para tapusin mo ang pakana na sinusubukan ninyong gamitin ni Mr. Hannigan para gawing tanga ako. Bakit mo ipipilit pa ang swerte mo dahil lang binigyan kita ng kaunting pag-asa? Hindi maiwasang mamatla ang mukha ni Maisie. Hindi kaya nagsimulang bumabalik ang alaala ni Mr. Goldman. Matigas siyang tumayo sa ilalim ng pangungutya ng mga taong naruroon sa lobby ng departamento. Noel, hindi ako. Maaari ko bang malaman kung paano ako tinutugunan ng iba? Mr. Goldman. Ang mukha ni Nolan ay mukhang kalmado at hindi natitinag. Dapat mo akong tawagin tulad ng ginagawa ng iba. Ayaw man lang sulyapan ni Nolan, pero nagkomento pa rin ito habang dumadaan sa kanya, yung pangalan mo, nakakainis sa tenga ko. Naglakad si Nolan patungo sa kanyang opisina kasama si Seiday, naiwan lamang ang ilang staff na palihim na nanonood ng drama sa gilid. Talaga bang sinubukan ng mga Hannigan na samantalahin si Mr. Goldman? Oo, noong huling dumating ang mga Hannigan para bisitahin si Mr. Goldman, sinabi ni Mr. Hannigan kay Mr. Goldman na si Miss Hannigan ay dati niyang kasintahan. Naniniwala talaga siya na may amnesia si Mr. Goldman at napakadali niyang lokohin. Kahit napatay na si Mrs. Goldman ngayon, hindi pa rin niya ito panahon. Ang mga kamay ni Maisie na nakapatong sa magkabilang gilid ng katawan niya ay hindi maiwasang kumuyam ng mahigpit. Ang tsismis na nagmumula sa kanyang likuran ay hindi nakaligtas sa kanyang pandinig, lahat ng mga ito ay kinukutya siya sa pagpuri sa kanyang sarili at na siya ay masyadong puno ng kanyang sarili. Tinagat niya ang kanyang labi, binalik ang tingin sa kanila, at galit na umalis sa eksena. Lumabas si Quincy sa isa pang elevator at dumiretso sa opisina hindi nagtagal pagkaalis niya. Kumatok siya sa pinto at pinagbuksan siya ni Seiday ng pinto. Seiday, pasensya na kung naabala kita sa bagay na ito. Ako na ang bahala dito. Pwede ka nang bumalik kay Miss Vanderbilt, ngumiti siya. Umalis si Seiday na nakalagay ang 2 kamay sa mga side pockets. Si Nolan, nakaupo sa leather executive armchair, ay nagtaas ng ulo. Bumalik ka na, Mr. Goldman, nalutas na ang usapin ni Miss Vanderbilt, yung sa iyo naman. Naresolba na rin ito ni Seiday. Pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri at inilapat ang kanyang mga kamay sa kanyang labi. Pabor sa atin ang naging desisyon ni Z na panatilihin si Seiday dito. Bumalik talaga ang babaeng iyon at gumawa ng kaguluhan. Kabanata 618. Mr. Goldman, mukhang sa iyo nakatuon ang tingin ni Miss Hannigan. Kailangan mong mag-isip ng paraan, kung hindi, tiyak magseselos na naman si Miss Vanderbilt, paalala ni Quincy sa kanya. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata. Hindi ba nila alam na may asawa na ako? Sinabi ni Nolan na nakatitig ng diretso kay Quincy, nagpakasal ba kami ng palihim at hindi ipinaalam ang aming relasyon sa publiko? Natigilan si Quincy. Nakalimutan na ni Mr. Goldman ang nangyari 3 taon na ang nakakaraan, pinigilan ni Mr. Goldman Sr., ang balitang hindi pabor kay Mr. Goldman noon, at ipinagbabawal sa mga empleyado ng Black Gold na banggitin ang Miss Vanderbilt, sa harap ni Mr. Goldman. Siyempre, ang taong naglabas ng pagbabawal noon ay si Mr. Goldman mismo. Ngunit alam pa ba niya ang tungkol sa mga detalyeng ito? Nahihiya si Quincy habang pinipilit niyang ipaliwanag ito kay Nolan.
Mr. Goldman, huwag kang mag-overthink pagdating sa usaping ito. Ang pinapahalagahan ni Miss Vanderbilt ay ang iyong kapakanan. Kaya't pinili niyang huwag ihayag sa publiko ang tungkol sa iyong relasyon. Bakit mahalaga ang aking kapakanan? Ibinaba ni Nolan ang tingin at kinuyam ang mga kamay na bahagyang nakapatong sa mesa. It must have something to do with the fact na pinilit ko siyang pumayag sa divorce noon. Kailangan kong mabawi ang aking memorya sa lalong madaling panahon, kahit na nangangahulugan ito na kailangan kong umasa sa anumang mga pahiwatig na makakatulong sa akin na maalala ang anumang bagay. Speaking of this, bigla siyang tumayo. Quincy, makipag-ugnayan sa pinakamahusay na psychologist na Maya Alok ng Slakova ngayon, gusto kong sumailalim sa isang psychological hypnosis. Maaaring kailanganin kong pasiglahin ang aking sariling utak upang mabawi ang aking memorya ng puwersahan. Sa Hannigan Manor, tatay, mukhang nanimbalik na ng alaala ni Mr. Goldman. Alam na niya ngayon na sinasamantala namin ang kanyang amnesia. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ibinalita ni Maisie sa kanyang ama na si Nathaniel ang kanyang naranasan pabalik sa Black Gold, at agad niyang inilapag ang pahayagan sa kanyang mga kamay. Nabawi niya ang kanyang alaala. Hindi sigurado si Maisie, parang ganoon. Gusto ni Nathaniel na magpakasal ang kanyang anak sa mga Goldman. Anyway, hiwalay na si Mr. Goldman, kaya kahit may mga anak na siya, walang haadlang. Gayunpaman, kung nabawi niya ang kanyang memorya, ang pamamaraang ito ay hindi na paraan upang gawin ito. Hindi sa banggitin na ang mga bagay ay pupunta lamang sa timog kung madidismaya ang mga Goldman. Kalimutan mo na ito, aking prinsesa. Hintayin muna nating pakasalan ng kuya mo ang anak ng mga Santiago. Pagkatapos ay hahanap ako ng isa pang prestihiyosong pamilya para sa iyo. Ayoko niyan. Hindi nasiyahan si Maisie. Paano ka makakahanap ng mas mabuting tao sa Baseburg kaysa kay Mr. Goldman? Nang makita ang kanyang reaksyon at ang kanyang katigasan ng ulo, walang magawa si Nathaniel. Paano kaya iyon? Mayroon pa tayong katulad ni Helios Boucher, hindi ba? Sandaling natigilan si Maisie. Si Nathaniel pagkatapos ay tame time na nagpatuloy. Pagkatapos ng lahat, ang Boucher ay isa rin sa mga prestihiyoso at makapangyarihang pamilya sa Baseburg. At huwag nating kalimutan na kaibigan niya ang iyong kapatid. Maaari kong hilingin sa iyong kapatid na tumulong na pagsamahin kayong dalawa. Nakakilala rin ako ng ilang tao sa mga nakaraang taon. Hihilingin ko sa kanila na maging matchmaker mo pagdating ng panahon. At kapag ganoon ang kaso, hindi ba't ang lahat sa pagitan mo at ni Helios ay mahuhulog kaagad sa lugar? Natural lang na makilala ni Maisie si Helios. Dalawang sunod-sunod na napanalunan niya ang titulong Best Actor sa entertainment industry, hindi pa siya nasangkot sa anumang eskandalo simula noong debut niya, at hindi pa siya sinasabing poser. Maaaring hindi siya top star, pero naisecure niya ang pwesto niya sa trono ng industriya. Iyon ay hindi lamang ang kanyang talento na nagsasalita para sa kanyang sarili kundi pati na rin ang kanyang marangal na pagkakakilanlan at gwapong hitsura. Si Helios ay single pa rin hanggang ngayon, at maraming babae ang gustong pakasalan siya sa Baseburg. Gayunpaman, kung sino man sa kanila ang makakapasok sa Boucher ay lubos na nakasalalay sa kanilang kakayahan. Ako ay hindi gustong sumuko kay Nolan, ngunit kakayanin ko kung si Helios ang makukuha ko sa huli. Kaya, maaari ko ring subukan ito. Niligawan ko na lang pareho si Helios at Nolan. Siguradong may kakagat sa bitag balang araw sa hinaharap. Makalipas ang 2 araw. Tawa ng tawa si Riley sa opisina ni Maisie na halos himatayan dahil sa hindi na makahinga. Ang pinag-uusapan nila ay ang titig ni Marzie kay Helios sa pagkakataong ito. Napatingin si Maisie sa kanya. Nakakatawa ba ito? Hindi ba't ang nakakatawang ito ay sinubukan ni Riley na pigilin ang kanyang pagtawa na ang kanyang mga balikat ay nanginginig, at siya ay tumatawa pa rin ng paulit-ulit. Kabanata 619. Ang pinaka-nakakatawang detalye ay ang mga salitang ito ay talagang lumabas sa bibig ni Maisie. Sinabi niya sa isa sa kanyang matalik na kaibigan ang tungkol sa pagbabago sa kanyang plano, at ang matalik niyang kaibigan ay nasa WhatsApp group chat kung saan kasama rin si Riley. At iyon ay kung paano ibinahagi ang kasaysayan ng chat ni Maisie sa mga kalahok sa chat ng grupo at kung bakit nahihirapang huminga si Riley sa sandaling ito. Walang magawang humiling si Maisie, grabe talaga yung group chat mo. Iyon ay dahil si Maisie ay may masamang reputasyon sa partikular na lupon. Mukhang maganda ang relasyon sa kanya ng mga taong iyon, ngunit madalas silang nagreklamo tungkol sa kanya ng pribado. Pagkasabi noon ay sinandal ni Riley ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay at pumikit. Invisible witness lang ako, at halos hindi ako nagsasalita sa grupo.
Paminsan-minsan lang ako nagtatago sa kanila para makuha ko ang mga chismis na kahit mga news reporter ay hindi alam. Napukaw ang curiosity ni Maisie, kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at bahagyang nagtaas ng kilay, bakit hindi mo rin ako imbitahin sa grupo? Unti-unting nawala ang ngiti ni Riley na naging gulat. Niyaya ni Riley si Maisie sa grupo. Ang grupo ay pinangalanang The Single Ladies of Baseburg, at humigit kumulang 100 kababaihan ang naroon. Pinalitan ni Maisie ang username niya sa Alice. Dahil inimbitahan siya ni Riley sa grupo, walang pagdududa ang ibang mga babae. Ang ilan sa kanila ay nag-iisip lamang na ang kanyang username na, Alice, ay parang pamilyar. Barbara sino si Alice? Riley, ang pangalan ni Barbara Sher ay Alice Henry, at siya ay isang designer ng alahas mula sa Soul Jewelry. Jenny Winner, Riley nasa grupo ka talaga. Riley, si Jenny Winner cut the bill crap. Inimbitahan ko ang aking darling sa ating grupo, kaya mas mabuting huwag siyang ibuli. Alice i-click ang link na ito para makuha ang iyong patas na bahagi. Sumabog ang group chat nang dumaan ang link. Agad na nag-click si Riley sa link, ngunit isang hakbang na siya sa likod ng iba pang mga babae. Tinaas niya ang ulo niya. Si, mayaman ka ba at wala ka ng ibang mapaggastusan ng pera mo? Kung ganoon, bigyan mo ako. Ibinigay ni Maisie ang isang serye ng $500 online payment transfer nang hindi man lang nag-aalangan. Nakangiting itinaas niya ang kanyang cellphone. Bilang bagong dating sa grupong ito, nagpadala ako ng ilang $500 online na paglilipat ng pagbabayad para makuha. Kunin mo sila bilang pagbati mula sa akin. Nagpout si Riley. Nagpaplano ka lang ng maaga para makuha mo ang ilang impormasyon mula sa grupo sa hinaharap. Napangisi si Maisie. Hindi ba ikaw ang lihim kong kasabwat sa pagkanan na ito? Napatigil si Riley sa pagsasalita. Sa gabi, sa Goldman Mansion. Si Maisie ay nakahiga sa kama at nag-scroll sa kanyang telepono, binabasa ang kasaysayan ng chat ng grupo. Ang kanyang pagpili na sumali sa grupo ay napakahusay sa ngayon. Ang grupong ito ay kasing husay ng pag-promote nito ni Riley. Ang mga babaeng ito ay talagang nasa kanila ang lahat ng chismis na umiikot sa Baseburg. Halimbawa, kung sino ang nakipagdiborsyo ngayon, o kung sino ang niloko sa kanilang asawa o asawa kahapon, o kung sino ang hiwalay sa kanyang kasintahan at may nakasama sa ibang lalaki. Sa madaling salita, makukuha ko ang lahat ng detalye ng gayong mga walang kwentang bagay sa pamamagitan ng mga babaeng ito na para bang mayroon akong mga surveillance camera na nakaset up sa buong Baseburg. Casual na nagtanong si Maisie tungkol sa kung ano ang nangyari kay Nolan 3 taon na ang nakakaraan sa grupo. At lahat ng mga babae ay talagang alam ang lahat na para bang sila ay kompleto na koleksyon ng mga encyclopedia. Ang ilan sa kanila ay nagsabi na pumunta si Nolan sa pinangyarihan ng aksidente, lumuhad, at halos mawalan ng malay nang makita ang nabanggang sasakyan. Ang ilan sa kanila ay tinutuya na siya ay nawalan ng asawa at ngayon ay nagka-amnesia, kaya dapat siyang parangalan ni Baseburg ng isang trepeo para sa pinakakapuspalad na lalaki ng dekada. Hindi napigilan ni Maisie ang mapangiti. Isang malapad na katawan ang lumabas sa kung saan, idiniin ang kanya mula sa likuran, itinukod ang kanyang siko sa gilid, ipinatong ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo, at nagtanong sa paos na boses. Anong pinagtatawanan mo? Agad na pinatay ni Maisie ang screen ng telepono, tumalikod sa ilalim ng kanyang katawan at ipinulupot ang kanyang mga braso sa kanyang leeg. Natatawa ako sa'yo. Pinaikit ni Nolan ang kanyang mga mata. Hinalikan ni Maisie ang kanyang baba. Hinaplos ang kanyang pangagamit ang kanyang mga daliri, at itinaas ang kanyang mga kilay. Nolan, may sikreto ako sa'yo. Ibinaba nito ang ulo at lumapit sa kanya. Ano yan? Ngumisi siya. Sasabihin ko sa iyo kapag naaalala mo ang lahat. Hinalikan ni Nolan ang kanyang ilong at labi. Hindi mo ba masasabi sa akin ngayon? Tumalikod si Maisie at nagpalit ng posisyon sa kanya. Pagkatapos ay nagkusa siyang halikan siya habang bumubulong, hindi, Knowles, dahil may utang ka pa. Tumigil sa paggalaw si Nolan, at ang kanyang malabo at malalim na tingin ay kumislap. Maliwanag na ito ang unang pagkakataon na narinig niyang tinawag siya nito sa pangalang Knowles, ngunit parang ito na ang nangyari mula noong 10,000 taon na ang nakalilipas. Kabanata 620. Hinawakan ni Maisie ang kamay niya at pinagsalikop ng mahigpit ang mga daliri niya. Sila ay labis na nagmamahalan, siya ay mukhang mapang-akit tulad ng isang kabilugan ng buwan, at ang kanyang mga titig ay mukhang lubhang kaakit-akit habang papalapit siya sa kanyang tainga at nagtanong, kukunin pa ba natin ang ating mga larawan sa kasal?
Niyakap siya ni Nolan ng mahigpit gamit ang kanyang kumikinang na mga braso, hinahalikan ang gilid ng kanyang mga labi habang ang mga butil ng pawis ay tumutulo mula sa kanyang mga templo at tumutulo sa gilid ng kanyang mga mata na para bang siya ay nakipag-ugnay sa isang nagninangas na patak ng luha. Hindi mo ba sinabi sa akin noon na hindi mo ito gusto? Pamulong si Maisie, sino ang nagsabi sa iyo na hindi ko ito gusto? Tumingin siya sa kanya habang umuumbok ang mga ugat sa kanyang mga braso, habang si Maisie ay nagsimulang malagutan ng hininga, at ang kanyang pangungusap ay naputol, simula kailan ko sinabi. Sabihin sa iyo na hindi ko ito gusto. Ipinulupot ni Nolan ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at binuhat siya, hinalikan ang kanyang oracle, at mahinang tumawa, okay, magsisimula tayong mag-shoot sa madaling araw. Kinabukasan, sa wedding palace, si Maisie ay nakaupo sa dressing room at nagme-makeup habang ang hairstylist ay nag-aayos ng kanyang buhok at nagtatanong sa kanya ng mga pamimilian paminsan-minsan. Makalipas ang 2 oras, nakatayo siya sa harap ng full-body mirror na nakasuot ng black and white wedding dress. Ang kanyang mahaba at maitim na buhok ay tinirintes ng kalahating pataas, kalahating pababa at pinalamutian ng itim na korona ng bulaklak ang kanyang ulo. Tamang-tama ito sa itim na brilyante na kwintas na nakasabit sa harap ng kanyang dibdib. Ang purong puting damit ay natatakpan ng itim na gasa. Ito ay naglalabas ng isang sagrado ngunit misteryosong aura at isang marangal ngunit kaakit-akit na pakiramdam. Pinuksan ng empleyado ng lugar ang kurtina sa likod niya. Nang lumingon siya, nahuli niya ang buong atensyon ni Nolan. Si Nolan, na palaging mas gwapo sa madilim na damit, ay kasalukuyang nakasuot ng custom-tailored white tuxedo, na perpektong umakma sa kanyang kakisigan, pinalambot pa nito ang kanyang malamig at malalim na facial features. Napatitig si Nolan kay Maisie. Hindi niya naitago ang kaaya-ayang sorpresa sa kanyang mga mata at ay nalalayan niya ito. Itinaas ni Maisie ang laylayan ng kanyang damit, naglakad palapit sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay, yamakap sa kanyang mga bisig, at mamulong sa kanyang tainga, mukhang maganda rin ang asawa ko sa puti. Pinulupot ni Nolan ang kanyang braso sa kanyang baywang. Habang ang aking asawa ay mukhang maganda gaya ng dati. Nang kumukuha ng mga larawan, sina Maisie at Nolan ay nag-pose sa paligid ng isa't isa ng napakahusay na parabang ilang taon na nilang ginagawa ito. Ang kanilang mga titig ay puno ng pagmamahal na hindi may tatago at malinaw na nahahayag sa pamamagitan ng lens ng camera. Nang kinukunan nila ang huling set ng mga larawan, niyakap siya ni Nolan mula sa likuran at mamulong sa kanyang tenga, mag-abroad tayo para sa isa pang shooting sa hinaharap. Bahagyang napanganga si Maisie habang kinakalikot ang kumpol ng buhok nito na nakalawit sa tenga. Gagawin natin pagkatapos ng seremonya ng kasal natin. Nagtataka namang lumingon si Maisie sa kanya, at sinamantala ni Nolan ang pagkakataong halikan siya sa kanyang mga labi. Ang huling larawan ay nakuhanan sila sa pinakamagandang pose. Habang hinahatuan siya pabalik ni Nolan sa kumpanya, sumandal siya sa balikat nito para umidlip. Medyo napagod siya sa schedule ng shooting at dahil hindi siya nakapagpahinga ng maayos kagabi. Niyakap ni Nolan ang kanyang mga balikat at hindi siya inistorbo. Iniisip kung paano ang ideya ng pagdaraos ng isang seremonya ng kasal ay gumalaw sa kanya sa panahon ng sesyon ng larawan, hindi niya maiwasang magtaka kung iyon ba ang utang niya sa kanya sa lahat ng mga taon na ito. Walang maalala si Nolan at wala siyang alaala sa nakaraan. Hindi niya alam kung bakit hindi sila nagdaos ng seremonya ng kasal, kung bakit hindi nila isinapubliko ang kanilang kasal, at bakit. Sa oras na ito, sinulyapan ni Quincy ang impormasyon sa screen ng telepono at sinabing, Mr. Goldman, ang psychologist na hiniling mo ay darating sa hapon. Hindi pa natutulog si Maisie kaya narinig niya iyon. Isang psychologist, naikuyom ni Nolan ang kanyang kamao, inilagay ito sa harap ng kanyang mga labi, at tumahimik. Pinaplano kong pasiglahin ang aking memorya sa pamamagitan ng hypnosis. Isang bakas ng pagkagulat ang bumungad sa mga mata ni Maisie. Gumisi siya pagkatapos ng mahabang paghinto. Dahil ba palagi kong sinasabi sa iyo na maghintay hanggang sa muli mong maalala? Hindi lang dahil doon. Hinawakan siya ni Nolan sa kanyang mga bisig at ipinatong ang kanyang baba sa kanyang ulo. Gusto ko lang malaman kung ano ang nangyari sa nakaraan. Hindi na nagsalita pa si Maisie, gamaan ang pakiramdam niya habang pumapalibot sa kanya ang init at pintig ng puso nito. Uminto ang sasakyan sa labas ng entrance ng Soul Jewelry. Bumaba si Maisie sa kotse, pinanood ang pag-alis ng sasakyan, at nakatanggap ng text message sa kanyang telepono. Pagkatapos ay hiniling niya kay Quincy na kontakin ng bodyguard na nagbabantay kay Yorick,
at iniulat ng bodyguard ang lahat ng ginawa ni Yorick sa nakalipas na 2 araw pabalik sa kanya.